Guys, tulungan nyo ako. Nakita nyo naman sa video, pina-flash ko sa inyo. Ano bang magandang design, decoration, or anything? Give me your expertise. In 2 days guys, lipat na kami sa aming bagong titirhan. Pero hanggang ngayon, naguguluhan pa din ako kung paano ko ba aayusin tong bahay na to. Kasi guys, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ba yung bahay na to. Isa siyang part ng villa. Parang pinortion-portion lang siya. Kaya kung mapapansin ninyo, hindi siya totally parang bahay talaga. Portion lang kasi siya nung isang malaking villa. Ganun yung mga ginagawa nila ditong paupahan ng mga bahay. Nag-renta sila ng malaking villa tapos ipapartition nilang ganyan. Tapos sa kanila papaupahan. So, ito na nga yung problema ko guys kasi itong bahay na to na titirhan namin, yung main door namin, pagpasok mo doon is living room talaga yon. Tapos doon sa pangalawang pinto, yun talaga yung kwarto. Pero ang problema, nandoon din yung banyo at washroom. At itong bahay na to ay wala talaga silang binigay na kusina. Parang bali yung washroom na yon, yung magiging kusina mo. Doon ka pwedeng magluto. So ngayon, ang problema ko, ayokong gawing room yun. Dahil nga, nandoon yung magiging lutuan namin. So, mangangamo yung mga damit namin, yung mga gamit namin, pag doon namin nilagay yung aming room. So, ang naisip kong gawin ay yung living room ang gagawin naming bedroom. Ang problema ko ngayon guys, yung main door. Nandoon yung main door. Etong bahay na to guys, meron siyang 2 pinto. Isa sa harap at isa sa likod. At dahil nga gusto kong gamiting bedroom yung harapan. So, ang problema ko ngayon yung main door. Ayoko din siyang isara. Gusto ko din gamitin yung main door kasi guys, yung back door kapag ka doon kami lumabas, paglabas namin doon, loob din yon ng villa. So, parang iikot kami. Pag dun, yung back door yung ginamit namin, iikot kami, tapos alabas ulit kami. Ganoon. Okay lang naman sa akin na gamitin namin yung back door, pero ang gusto ko, maging optional lang namin siya. Kasi nga, iikot pa kami pag yun yung ginamit namin. Unlike sa main door, diretso labas agad. Sa kabuko doon, kapag ginamit namin din kasi yung main door, guys, makakapagsampay ako sa labas or yung may alaga kasi akong tortoise guys, gusto ko silang paarawan everyday. So, doon talaga sa main door, paglabas mo, doon ka na agad. So, ayoko nang umikot, tapos makita ko ng mga tao na may dala-dala. Alam niyo yun guys. Kaya, para siyang privacy din. So ngayon guys, I want you to help me. Paano ko ba ma-arrange tong kwarto, living room, / kusina namin? Kasi ang gagawin ko, eto pa guys, yung problema ko, gusto ng anak ko na magkaroon din siya ng kwarto. Ang iniisip ko, gawan na lang siya ng partition doon sa bedroom na gagawin ko para may space lang siya para sa sarili niya. Kasi ngayon, lumalaki na yung anak ko, gusto daw niya ng sarili niyang lugar. Kaya kung mapapansin ninyo, or I don't know kung napansin ninyo, dito sa bahay namin meron siyang sariling kwarto. Dati hindi niya ginagamit yung kasi nung medyo bata-bata pa siya, gusto niya laging nakadikit sa akin. Pero ngayon ayaw niya na, gusto niya na ng sarili. Dati yung kwarto niya na yon, ginawa kong ukayan. Kaya tinanggal namin yung bed doon. Yung bed niya tinanggal namin. Nilagay namin dito sa kwarto namin. So, 2 yung bed dito sa kwarto namin. Tapos yung kwarto niya, wala talagang bed yun kasi ayaw niya dating tulugan yun. Pero ngayon, natutulog na siya doon. Kaso walang bed. Nilalagyan ko lang siya ng sapin or something, yung makapal, para yun yung hinihigaan niya. Kasi gusto daw niya mapag-isa, ganun. So guys, gusto ko mag-comment naman kayo kung anong sa tingin niyo ang pwede kong gawin na gagawin kong bedroom yung living room na yun, pero hindi ko kailangan isarado yung main door. Kumbaga, gagamitin ko pa rin siya, pero nandun yung bedroom namin. Di ba ang gulo? Ang gulo, di ba? Yung living room na gagawin namin, walang problema yun kasi ano lang naman yun, saktong-sakto yun doon. Kasi nandun yung banyo, nandun yung magiging kusina. So, alam ko na talaga yung gagawin ko doon. Pero, kung may suggestion pa din kayo,
i-comment nyo. Ang gagawin ko kasi doon is, lalagyan ko ng living room, tapos dun sa kabilang side is yung parang kitchen. Yung mga tables, yung mga condiments namin, doon namin ilalagay. Tapos yung washroom na nakita ninyo, ano yan, doon lang ako magluluto. Pero hindi talaga ako doon yung, hindi talaga siya yung kusinang-kusina, ganun. Lutuan lang talaga siya, literal. Yung upa namin dito guys, sa bagong titirahan namin is 2,800 lang siya. Mura na siya kasi malaki naman yung space niya. Yun nga lang, nakita nyo naman, yung style ng bahay, medyo parang alanganin. Dahil nga, diba, part lang siya ng BAV lang. Kagandahan lang talaga is maluwag siya. And sa amin kasi na madaming gamit talaga, kailangan namin ng medyo maluwag. Kaya talaga napili namin yun. Saka, malapit din kasi siya sa work ng asawa ko. At the same time, may school doon na malapit na pag-aaralan ng anak ko. Kaya yun talaga yung naging final decision namin, na yun na lang talaga yung kukunin namin kasi para convenient para sa lahat. Malapit sa trabaho ng asawa ko, at the same time, may malapit na school para pasukan yung anak ko. At isa pa sa nagustuhan ko sa bahay na to, at least hindi siya sobrang layo sa Doha. Malapit pa din naman siya. 15 to 20 minutes lang siya at nandoon na din sa Doha or dito sa tinitirhan namin, malapit na dito. Ang downside nga lang nitong lugar na ito, wala ditong metro. Malayo ang metro dito. So, ang kailangan ko lang talagang gamitin is yung Uber. Meron ding bus daw dito, pero di ba sa Doha, M yung mga bus, M124, M120, mga ganon. Dito daw is L. L na daw. Ang location na to guys, sa Al-Kartiyat lang. Okay, sasabihin ko na sa inyo, Al-Kartiyat po yung location na bago naming lilipatan. Ngayon, dito nakatira kami sa Al-Sad. Di ba ang layo ng dito sa Al-Sad, sobrang, alam nyo na, nakita nyo naman, di ba? Kung dito kayo nakatira sa Al-Sad, madaming tao, madaming shop, ganito, ganyan. Doon sa bagong titirahan namin, madami din naman. Pero before, hindi ganun kadami mga shop. Pero ngayon, medyo madami na. But of course, iba pa din dito sa Doha dahil nga, syempre, ang lapit mo sa lahat ng malls, ang daming metro, kaliwat kanan, puro metro. Kaya makakatipid ka talaga sa pamasahe dito. Unlike dun sa bagong nilipatan namin, talagang magagastosan kami sa pamasahe. Pero, ang kagandahan lang talaga, yun nga, malapit yung asawa ko sa anak ko sa mga pupuntahan nila. So, ako lang talaga yung mag-a-adjust. Kasi, kapag gusto kong gumala, ayun nga, yung pamasahe, grabe. So, guys, sulungan nyo ako. Nakita nyo naman sa video, pina-flash ko sa inyo. Ano bang magandang design, decoration, or anything? Give me your expertise kung magaling kayo mag-decorate ng bahay. Kasi, hindi ako aesthetic na tao. Hindi talaga ako aesthetic. Ko, yung kahit ano lang, ewan ko ba, kahit minsan pinipilit ko na maging aesthetic, pero hindi talaga. After 1 week, yung inayos ko, nagbabago na. Talagang bumabalik na dun sa sa medyo unorganized. Yun lang guys, thank you so much for watching at i-comment nyo kung meron kayong mga masasuggest.